lahat. Good morning. It's 2025. Napakabilis ng panahon. It's a new year. Ayan. Sige po, tayo po ay magpapasimula ng ating gawain. Naanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Hello. Let's pray, Lord. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God, na naging sa inyong bayas ang bahan, Lord. I pray na you continue to open our hearts and our minds, Lord God, sa araw po na ito at sa mga mapapakinggan po namin mamaya, Lord. And I pray na you continue to help us, Lord God, na may apply po ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. And may continue to be the center of this day and every day, Lord God, in our lives, Lord God. At patuloy po na ikaw po ang maitaas namin at mabigyan ng papulit po sa bahay. In your mighty name, Amen. Amen. Tayo po ay mag-awitan ngayong umaga. I stand before
His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Thank you, Jesus. My Savior, my Redeemer. You are alive, Lord God. Thank you, Lord. Lord, you search me. You know my way.
You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fails, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Thank you, Jesus, for shedding your blood, Lord God, at the cross so that we can all be saved. Lead us to that cross where all your sacrifices were made, Jesus, so that we can be saved and we can be with you.
The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Lead me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Bring me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muling tumatayo sa iyong harapan upang magpasalamat sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa panibagong taon na ipinihiram niyo sa aming lahat at sa isang buong taong nagdaan na hindi kayo nawalay sa aming tabi. Salamat po sa lahat ng mga pagsubok na aming nalampasan na kasama kayo at sa mga natutunan namin sa mga bagay na yon. At salamat po dahil sa anuman pong mga nagdaan nitong 2024, kami po ay naririto, buhay, may kalakasan, umaawit, tumutugtog, nagdarasal at nagpupuri sa iyo. Ngayong darating na panahon, ngayong darating na taon, Panginoon, dalangin namin na mas mapalapit pa kami sa iyo, na mas hanapin ka pa namin, mas makilala ka namin, Panginoon, at mas ma-share ka namin sa marami pang tao na ang simbahang ito ay mapuno ng mga kaluluwa na nagtitiwala, sumasamba at nananalig sa iyo lamang. Dalangin po namin na ang aming pong bansa ay iyong pagpalain, Panginoon. Dalangin din po namin ang kagalingan sa mga kababayan namin, Panginoon, na may karamdaman. Ang kaguluhan na nangyayari sa China, Lord God, sa bagong virus na kumakalat sa China, Panginoon, be on top of everything, Jesus. We pray, Lord God, na hindi na po ito kumalat sa iba't iba pang bansa at hindi na po ito makarating pa dito sa aming bansa. Kayo po ang magprotekta sa amin. Be our shield, Jesus, so that we can be safe and we can be healthy all the time, Panginoon. At kung ano man po ang mga plano ninyo sa aming mga buhay, sa aming pamilya, ngayong darating na taon, kami po, Panginoon, ay magtitiwala sapagkat ang inyong plano ay mas mabuti at mas maganda kaysa sa sarili naming mga plano. You said, Lord God, seek ye first the kingdom of God, and all of those things shall be added unto you. And allow us, Lord God, to seek you with everything that we have. Tulungan niyo po kami na sa lahat ng mga bagay na gagawin namin ay mag-glorify namin kayo, Panginoon. Sa trabaho man po ito, sa pag-aaral, sa aming pamilya, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na ginagawa namin. May we glorify you, Jesus, and may we praise you, may we lift up your name.
Panginoon, sa lahat ng panahon. Dalangin po namin, Panginoon, ang ngayong darating na taon at sa mga taong pangdarating, ang magandang plano niyo sa sambahang ito, sa simbahang ito, Panginoon, ang maghari. Bigyan niyo po kami ng mas magandang lugar, mas malaking lugar, mas maraming miyembro, Panginoon, na may tunay na puso upang sambahin ka, upang awitan ka, tugtugan ka, tialay sa iyo ang aming oras at ang lahat-lahat ng mayroon po kami. Salamat po, Panginoon. We are excited sa mga bagay na inihanda mo ngayong taon para sa amin. Tulungan mo po kami na makamit ang lahat ng mga pagpapalang ito. Sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Wala tayong energy sa first Sunday of the year, ah. Wala po ba napagod po ba tayo nung nagdaang Pasko't Bagong Taon? May sakit, ayan. Uso pa ang sakit ngayon kasi nung bagong taon maraming mga mga usok. No, marami pong inubo at sinipon nung bagong taon. Ngayon po ay first Sunday of the month. Dapat po meron tayong Lord's Supper pero ipopostpone po natin yan for next week. So tayo po ay dadako sa ating testimony. Alam ko po na marami kayong gustong ipagpasalamat sa nagdaang taon. Ito na po ang inyong pagkakataon upang itaas ang pangalan ng Panginoon. Wala po. Totoo po ba yan? Hindi po ba naging maganda ang ating taon ng 2024? Maganda. So ano po ang nais nating ipagpasalamat sa Panginoon sa kagandahan ng 2024? Sige po, habang nag-iisip kayo, ako na lang po muna. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ito pong nagdaang taon ay isa sa mga taon na challenge kami as a family sa maraming bagay. Una po sa pamilya, aware naman po tayong lahat na si Papa Romy po na bago matapos ang taon ay na-hospitalize ng matagal. Nagkaroon din po ng mga challenges sa pag-aaral ng mga bata, dun sa mga grades nila. Maraming pangamba, maraming mga pagkakataon, no, na talagang kapit kami kay Lord. Ganon din po sa pagtatrabaho ko. Isa po to sa mga pinaka-challenging na taon sa trabaho ko sa current na team ko. 3 tao yung nawala sa team ko ngayong nagdaang taon ng 2024. Although may mga nadagdag, may mga nawala rin. Pero sa lahat po ng yun, pinupuri at pinapasalamatan ko po ang Panginoon. Kasi, una, kasama pa rin namin si Papa Romy. That's the biggest praise for last year, no nagdaang taon. Pangalawa, ang mga anak ko ay pasado naman po sila pareho ng first semester, makaka-enroll pareho sa second semester. So salamat sa Panginoon. Pagkatapos ng mahabang puyatan at kabahan, parehas po sila, no, na pasado. Purihin ng Diyos, kahit si Wisdom po walang bagsak ngayong semester na to, saya-saya po namin. Kaya po, purihin ng Panginoon sa pagkakataong iyon. At sa hanap buhay ko naman po, mahirap. Opo, pero may hanap buhay pa rin ako. I think that's the biggest blessing, no? Na kahit ano pong pinagdadaanan natin, at the end of the day, ang plano pa rin ng Lord ang maghahari. I have my job, my kids go to school, my father-in-law is still alive. I think all of those challenges in 2024 are all gone because our God mighty is wonderful. No? Is talaga naman po na nadakila ang Panginoon. Kaya yun po yung testimony ko for 2024. Ang realization po namin pamilya sa lahat ng ito, ang mga pagsubok ay dumarating sa buhay natin, hindi para pahirapan tayo, kung hindi para kumapit tayo kay Lord. Kasi that's the purpose of our Savior. That's the purpose of God. No? Na patibayin tayo, na iparamdam sa atin na ang buhay ay masaya, na iparamdam sa atin na ang buhay na ito, nilagay tayo dito because we have a purpose. And our purpose, sabi nga po sa commandment ni Lord, is to love your gods with everything that you have and to love your neighbors. Kaya masaya po ako ngayong taon na to, no? First
Sunday of the year, naririto po kayong lahat, still praising God, still trusting God. Kaya purihin po ang Panginoon. Yan po ang testimony ko ngayong umagang ito. Salamat po sa Diyos. Ayan. Meron pa po ba ang pinagpala ng 2024? Yes, ate. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Lord. Actually, sinabi ni Mami din po. Ay, kasi, ano po yun, prelims po tsaka midterms po. Meron po sa college na 4. Yung pag prelims po tsaka midterms, yun yung pinakamababa na kaya nilang ibigay. Tapos pag finals po, 5 na ibig sabihin. Pag 5 na po yung nakuha mo, ibig sabihin, ulitin mo na yung subject. Tapos meron po kasi akong dalawang subject na hirap talaga ako. Yung general anatomy po tsaka histo. Tapos nung time po na yun, sabi ko kay Mami, sabi ko kahit 3 na lang. Yung 3 po kasi 75 flat. Sabi ko, okay lang ba kahit 3 na lang kasi hindi ko alam kung maipapasa ko pa siya. Tapos po, dahil yung prelims at midterms ko 4, tapos kinukuha po kasi yung average nun. So, marami akong kailangang habulin para mag-75 ako. Tapos po, nakakatawa pa po kasi bago pa magpasko tsaka nila nirelease sila yung pinakahuling nag-release. So, hindi ko na po alam kung mag-enroll pa ba ako next year. Makakatuloy pa ba ako o hindi na. Tapos, tuwang-tuwa po ako na naalala ko na nagpapahinga ako, tapos lumabas siya, tapos kabang-kaba akong buksan yung ano ko. Tapos pinakita ko kay Mami, tapos actually, yung overall, pinapasalamat po kasi hindi ako nakuha ng 3. Like, 275 yung nakuha ko. So, wala pa rin po akong 3. Tapos sabi ko kay Mami, at least wala akong 75. I mean, pasado pa rin. Pasado na ako yung 3, pero parang hindi ko po kasi kaya pag may 3 ako. So, sabi ko kay Mami, salamat po sa dahil naka 275 pa rin ako. Tapos, thank you din po sa Lord kasi bukas mag-enroll po ako at si Wisdom. Tapos, yung salamat din sa Lord kasi paunahan ko pa kuha ng section. Tapos yung schedule, iba-iba po kasi. So, mabilis siyang mapuno, lalo na pag may magandang schedule. So, nung umaga po, ang aga talaga namin gumising para maghanap ng schedule. Kaso wala akong choice kundi kunin yung pinakamataas na section kasi yun yung wala talaga. Lahat puno na kinuha nila yung sa baba. Kasi po yung tatlong ABC po kasi yun yung mga teacher na terror daw po na ganyan. So sabi ko sa Lord, kung kinaya ko naman last time, kung mahirap man sila ngayon, alam kong kakayanin ko pa rin kasi nga nahabol ko pa naman yung last time. So, alam mo parang nagtitiwala na lang po at naniniwala ko sa Lord na kaya ko like ng second sem din. Amen! Nakakakaba po yung kay Wisdom din, kahapon lang po naglabasan lahat ng grades. Kaya the entire holiday po, nag-aabang kami. Kaba-kaba din po kami kasi baka hindi maka-enroll. Pero purihin ang Panginoon kasi nakapag-register na po sila sa Monday enrollment na ulit. Salamat din po sa financial provision ni Lord at nakakapag-tuition pa rin kami mag-asawa sa kanila. Ayan. Meron pa po ba na nais pong magtaas ng pangalan ng Panginoon ngayong umaga? Sige po, kung wala na po, tayo po'y dadako sa ating tithes and offering. Awitin po natin ang Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
Diyos, mahabaging Ama, maraming salamat po sa buong isang taon na iningatan mo kami, pinagpala mo kami, binigyan mo kami ng mabuting kalusugan at kalakasan. Salamat sa kabutihan mo at sa mga pagpapala. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa lahat ng pahiram mo sa amin at gawin mo kaming mabuting katiwala sa lahat ng ito. At ngayong darating na taon, Panginoon, tulungan mo kami na lalong tumibay sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo at maging channel of blessing ng iyong mga salita at ng iyong mga pagpapala. Tulungan mo kaming makadala ng mga kaluluwa at tulungan mo kaming patuloy na umasa lamang sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Wala kaming kayang gawin kundi umasa lang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dadako sa mensahe ngayong umaga. Pinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Eve. Praise the Lord. Praise po. Palakpakan po natin ang ating pagbuhay ng Diyos. Amen. Wala tayong communion po, no? Sa susunod na. Next Sunday na po. So, ibig kong sabihin, isasagad ko po yung oras natin. Ayan. Alas 12 po, no? Alas 12. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po. Ayan po, no? Ayan. Di pa ako nag-pray, ano? Di pa po, no? Sige po, manalangin po tayo. Salamat po, Ama, sa aming pagpupulong na ito, ang maling pag-aaral ng mga salita, ang iyong Holy Spirit, ang aming maging pagturo. At ikaw po, Ama, ang maluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoon, Jesus Cristo. Amen. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Gusto ko rin po sana magpatotoo kanina, kaya lang, doble po, kaya minabuti ko na isabay na lang po bago po simulan yung mensahe ng ating Panginoon. Yung aking kasi testimony, hindi naman gano'ng spiritual, okay lang ba, no? Then, kasi yung aming company, may iba't iba pong branches. Ako po ay na-assign sa part ng admin dito po sa Manila. Yung, kung alam nyo po yung Philippine Merchant Marine School. Yan po ay since 1950 pa po yung eskwela. Ang branch po niya ay sa Manila at doon po sa Las Piñas. May mga iba-ibang courses po. Pero dito sa Manila, isa lang po yung course na ina-offer namin. Yun po yung Bachelor of Science in Marine Transportation. In other words, ito po yung mga magsisiman. Para po sa inyong kaalaman, dati po akong seaman. Okay, huwag nyo na lang po dagdagan, ano? Kasi iba dinadagdagan, simang babae, simang naloko, ayan po, no? So, nalibot ko na po ang buong mundo, literally, naikot ko na po ang mundo. Kaya alam ko po, ang mundo natin ay bilog. Hindi po siya, kasi literally, bumiyahe na po ako ng paikot talaga. Pagiging po, Panginoon. Matagal-tagal din po yun, ano? Kaya alam ko po. Okay. Nung Christmas party, yung company po namin, nag-head lagi ng iba't ibang department naglalabanan. May presentation. So, yung aming, ito sa Manila, PMMS Manila, department ko namin, isa lang naman. Nasaksiyan ko po ng Christmas party, dati pa, sumali sila, hindi ako kasali sa program. Nagsayaw, no? Natalo po, natalo. Sumunod, hindi na po sumali. Nawala na ng ano. Sumunod na taon, ay sumali po ulit, nagtawag. Ayun, sabi ko, this time, nagtawag sila, sino gustong sumama? Sabi ko, sige, sasali ako ngayon. Sumali ako as bilang admin, sinuportahan ko po, kaso may practice, bago po kami mag-Christmas party noong 21 yata, Sabado. Sabado yon, so panay ang practice po, November pa lang. Minsan meron pong practice na ako lang po yung lalaki. Na dalo, senior. Yung sinayaw ko po, hindi ko alam kung yun yung trending na sayaw ngayon. Pero ayoko na pong ulitin, ha. Ayoko demonstrate po sa inyo. Pero yung sayaw na hindi ko pa hanggang ngayon, naalala ko pa yung steps. Hanggang ngayon, kung pauulit yung performance namin,
ay magagawa ko pa po. Maganda naman po yung aming ginawa. At doon pa lang, yung unang practice namin, nagkaroon po ako ng impression na kami po yung mananalo. Nasabi ko sa grupo, for the win ito, tayo yung mananalo. Gusto niyo po bang ituloy? Yes. O sino po yung nanalo? Kami po yung nanalo. Palakpakan po natin. Hindi po dahil nandun ako, kundi siguro dahil nandun ako. Ay binless po ng Panginoon. Kaya lang yung premyo po, iniintay pa namin. Wala pa po yung cash na premyo. Purihin po ang ating Panginoon. Yan. Kahapon po, dinalaw din kami nung best friend ko since high school. Retired na po siya. Nauna siya nag-retire government. Binisita po niya kami. Pinagpapasalamat ko, Panginoon, na bumisita siya, naaginaldohan yung aking anak. Yan, at nagpakain po siya. Yan. Kasi doon na rin, doon po siya nakatira sa San Jose del Monte. Ayan, natalo. Ay, purihin po ang Panginoon. Okay, sana po meron tayong communion, pero yung mensahe nito ay para din po maunawaan natin ang communion. So, next Sunday po ay huwag po kayong mawala. So, ang mensahe po ng Panginoon ay ang pag-aalaala kay Kristo sa bagong taon 2025. Okay? So, paano nais ng Panginoong Yeshua? Yeshua, siya, yun po yung original name ng ating Panginoong Yesu Cristo. Yan po yung kanyang Hebrew name. Kasi Hudyo po siya, Israel. So, Yeshua. Na-share ko na rin po yan, no? Yung Yeshua. Yan po yung kanyang pangalan sa birth certificate. So, yung Jesus is English translation. Jesus is Tagalog translation. Ayan. So, paano po niya nais siya maalala ng kanyang alagad? Tuwing araw po ba ng kanyang kapanganakan o yung pagkakatawang tao o Christmas? So, kung titignan po natin sa talata po ng Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, ay hindi po sineselebrate yung kanyang birthday. Diba? Wala tayong mapapakita. At nakita lang po natin ay yung una niyang kaarawan. Yung dinalaw siya ng mga matatalimong pantas. O yung kung mas kilala sa katawagang Three King, pero hindi po talaga 3 hari yon. Hindi naman po sila 3, marami po sila. Ang tawag po sa kanila ay wise men. Sila po yung mga advisor ng mga hari. Hindi po sila mga hari. So, yung ba yung gusto ng Panginoon? Alalahanin siya tuwing birthday niya. Ayan, December 25. Hindi naman po talaga December 25. Ako po ay merong ano tawag yan, yung suggestion lang, no? Pero hindi naman talaga sure na nakalagay sa Biblia kung anong kanyang kapanganakan. Anong buwan talaga siya pinanganak. Sasabihin ko na lang po yung buwan ay August. Pero hindi po yun tiyak sa akin lang pong palagay. Yan. So, tuwing araw ba ng Christmas o yung birthday? Sabi ba ni Kristo, alalahanin niyo ako tuwing birthday ko, yung gift niyo, Yan, di ba? Okay, Panginoon. Tuwing araw ba ng kanyang paghihirap o yung Holy Week? O once a year, alalahanin niyo yung aking kamatayan. Hindi rin po masama yun, pero yun ba yung iniwan ng Panginoon para maalala natin siya? Parang natin siya makalimutan. O tuwing tayo ay magsasalo-salo sa tinapay at inumin. Ay tinatawag na Holy Communion. Okay. Tinatawag din po ito na pagpuputol ng tinapay o yung huling hapunan ng ating Panginoon o yung banal na hapunan ng ating Panginoon. Tanungin natin ang Panginoong Yeshua mismo. Luke 22:18-20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. So yung iniinom po nilang alak ay hindi po yung alak natin ngayon. Ito po yung katas ng ubas. Siguro pinakamalapit ay red wine, ano? Wine, red wine, yung grape na galing sa katas ng ubas. Yan. Verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi,
ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. So ano po yung binigay ng Panginoon? Yung pag-aala-ala sa Kanya. Ito po yung pagpuputol ng tinapay. Gayun din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. So pagkatapos po, kailan po naganap ito? Pagkatapos po ng hapunan. So kumain po muna sila at sa pagtatapos po ng kanilang, busog na kayong lahat, okay na, dumampot naman siya ng tinapay, pinagpira-piraso, at yun po yung sinabi. Nabusog na po sila pagkatapos po ng hapunan. Gayun din, kinuha din po niya yung kopa pagkatapos po ng hapunan, ay ganun din po yung kanyang sinabi. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. So ano po ang iniwan ng ating Panginoong Yeshua para alalahanin po siya? Okay po yung Christmas, wala pang tumututol dyan. Okay din po yung Holy Week. Pero ang gusto ng Panginoon ay yung alalahanin natin siya sa magitan po ng communion. Holy Communion o pagpuputol ng tinapay, breaking of the bread, o yung tinatawag na banal na hapunan ng ating Panginoong Yeshua. Yan po yun. So yan po yung ginagawa natin pag tayo po ay nagpuputol ng tinapay o yung tinatawag na communion. Every first Sunday or bumubol naman po siya second Sunday kung di pa nakapaganda. Sinunod ba ito ng mga alagad ni Kristo? Yan. Ang pagpuputol ng tinapay ay naging bahagi ng gawain ng mga unang mananampalataya ni Kristo. So, Acts 2:41-42. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ito po yung pagkatapos mangaral ni Apostol Pedro sa mga Hudyo. Yung tumanggap po ito, mga Jew po ito. Wala pa pong Gentile believer nung unang iglesia sa Jerusalem. Puro mga Hudyo po sila, mga Jew, mga Israelita. Ayan. At sabi sa verse 42, ano pong ginawa nila? Nanatili silang matibay. Una, sa turo ng mga apostol, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. O yung, ano ba yung tinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad? Yung po ay naipasa sa mga apostol. At yung mga apostol, naisulat po nila yan sa aklat na tinatawag po natin New Testament. At yun po yung pinag-aaralan natin. So yung pinag-aaralan po natin ay mga aral po yan ni Kristo na itinuro niya sa mga apostol na tinuro naman po sa atin na nasulat po sa Biblia, New Testament. Yan. Sa pagsasama-sama, gathering, paano po sila nagsama-sama, mga kapatid? Paano po sila, magsama-sama tayo? Yan. Makikita po natin ang maya yun. Sa pagsasama-sama, sa pagpuputol ng tinapay, yung po yung communion, o yung breaking of the bread, yung po yung ginagawa natin. At sa mga pananalangin, yung prayer. So, yan po yung ginagawa nila, no? 4 po yan. So, bigyan natin doon yung pangatlo, yung pagpuputol ng tinapay. Sabi po sa Acts 2:46, at araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. So, ano pong ginagawa nila sa templo? Yung po yung temple ng Jerusalem, ng Israel. Buhay pa po yan nung araw. Nawasak na po yan noong 70 AD. So, yan po yung pinakaiisang templo ng Israel. At bago po bumalik si Kristo, ano po ang palatandaan sa Biblia, ay itatayo po muli ang templo na yan ng Israel. Dahil diyan po uupo ang Antichrist at magdedeklarang siya ay Diyos. At lahat po ng hindi sasamba sa Kanya, lalaban sa Kanya, ay papatayin po niya at hindi po makakabili. Ibig sabihin, makokontrol po niya yung ekonomiya ng buong mundo. Ayan. Kaya alam po natin na hindi pa po darating si Kristo kasi bago dumating si Kristo, mauna muna yung Anti-Kristo. Tandaan po natin, ano? Hindi po pwede darating si Kristo saka darating yung Antichrist. Baliktad po yon. Yung peki muna, magpapanggap na siya yung Kristo. Pag sabing Kristo, siya po yung tagapagligtas ng buong sanlibutan. So, papanggap po yan
ang Antichrist. Darating po muna siya bago po si Kristo. At yung templo, itatayo po muli yan sa Jerusalem, sa Israel. Ngayon po ay hindi pa po yan ay itatayo. Bakit po? Kasi ang nakatayo po ron ay yung templo ng mga Muslim, ng Islam. Yung templo po nila ron. Yan. O, di po natin alam kung anong mangyayari doon. Ngayon, ano pong ginagawa nila sa templo nung araw? Ang templo ay, sabi ng Panginoon Jesucristo, ito po ay bahay ng panalangin. House of prayer. Kaya nang ginagawa nila doon, nagpe-pray po sila. Pero hindi po sila makapangaral dahil against po ang mga Pariseo, ang Israel, pinapako nga po nila si Kristo, hanggang prayer lang po sila. Kaya pag nangaral po sila ron, ay gulo po ang mangyayari. Pinagbabawal po yung pangangaral doon. Nagpe-pray po sila. Sunod po, sila po ay nagpuputol ng tinapay sa bahay-bahay. Ito po yung breaking of the bread. So, bahay-bahay po yan, lugar-lugar. Kaya pong ginagawa natin dito ngayon. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak. So, paano po sila nagsasama-sama? Ano po yung fellowship nila? Paano po mag-fellowship yung mga believers ng araw? Simple lang po. Nagsasalo-salo sila sa pagkain. Patlak. Alam niyo po yung patlak, di ba? Sige, dala ka ng pagkain, dala ka ng ayan. Ayon sa iyong kakayanan. So, kung ikaw yung medyo may kaya-kaya, mas marami kang dadalhin siyempre ng pagkain. Para naman doon sa mga kapatid na wala pong kakayanan, ay pupunta lang, wala naman dala. Kahit tubig, walang dala. Wala pong kakayanan. So, sila po yung magdadala. Kaya po, nagkisakain sila ng kanilang pagkain na may galak. Ayan. At may katapatan ng puso. Ganon po sila. Ayan. Yan po yung kanilang pagsasama-sama, yung kanilang pagtitipon. Ayan. Ganon po ang kanilang practice. Kasi mga Hudyo, mahilig po rin sa pagkain, parang mga Chinese, diba? Kung nag-gathering sila, gusto nila kainan po eh. Ayan, Ayan, purihin ng Panginoon. So, ano naman po yung aral ng mga apostol sa iglesia tungkol sa pagpuputol ng tinapay o banal na hapunan ng Panginoon Yesus? Okay, tingnan po natin yung aral. Baka po kasi maulit po natin yung kanilang mali, ay magkaroon po tayo ng kaparusahan. So, napakadelikado po dito kasi may nabanggit po ang Apostol Pablo na may kaparusahan po sa mga alagad pag nagkamali po tayo ng pagtitake ng banal na hapunan. Pwede po nating ikamatay. Naintindihan po ba niyo, mga kapatid? Pwede po nating ikamatay. Kaya kailangan po maliwanag yung pagtuturo po natin ito. Maunawaan po, hindi po basta magko-communion ka. Ayan. Ayan. Baka nagko-communion ka ng hatol sa iyo. Okay, ready na po ba, mga kapatid? Okay, tingnan po natin. Subalit, kung ang sino man ay nais maging palatutol, wala kaming gayong gali ni ang mga iglesia ng Diyos. Sinasabi ng Apostol Pablo, ito ang aral namin sa buong iglesia. Kahit saan ka man pumunta, ito ang aral. Okay. Tingnan natin, ano yung aral tungkol sa communion, verse 17. Ngayon, sa mga susunod na tagubilin, ay hindi ko kayo pinupuri. So, hindi ko kayo pinupuri. Sabi niya, saan? Ito po yung iglesia sa Corinto. Sa mga taga-Corinto. Ito po yung mga mananampalataya sa Corinto. Sapagkat kapag kayo'y nagkakatipon, okay, tandaan natin. Paano po nagsasama-sama yung mga Hudyo, yung mga alagad? Ano pong ginagawa nila? Ano pong ginagawa nila sa pagtitipon? Kumakain po sila. Sama-sama po sila kumakain. At pagkatapos po nila kumain, anong ginagawa nila? Nagpuputol ng tinapay. At saan po sila talaga nagpe-pray doon sa templo. Okay, pero ito, mga taga-Corinto, ano na po ito? Hindi po mga Hudyo to. Ito po ay mga Hentil. Gentile na po ito. So, ganun din po, ay nakuha nila yung practice na paano tayo nagsasama-sama, fellowship. Hindi po nawawala yung kainan. Sana po hindi mawala yung lunch natin. Ay, nandiyan na. Ay, biblical po yan. Ayan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ayan, sa kanyang
Mahina yung palakpak po Palakpakan po natin yung Panginoon. Ayan. Ayan. So, nagkakatipon, nagkakainan po sila. Ayan. Pero sa panahon ito, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo pinupuri. Bakit? Sapagkat kapag kayo nagkakatipon, ay hindi para sa ikabubuti, kundi para sa ikasasama. So, paano po naging masama yung pagtitipon? Yung pagtitipon ba natin dito? Yung pagsasalo-salo ba natin? Para sa ikabubuti pa o ikasasama? So, paano naging ikabubuti o ikasasama? Ganito po yan. Ituloy po natin, Okay. Verse 18. Sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkakahati-hati sa inyo at pinaniniwalaan ko yun ng bagya. So, pag nagkakatipon sila, meron sila. Ano pa yung pagkakahati? Grupo-grupo. Diba, grupo ni Pastor J, grupo ko. Tapos, sino pa pwedeng magkaroon ng grupo ni Sister Hope? Nagkakabahan. Pagkakainan na, kainan grupo. Tayo po hindi, Iisa lang po tayo, grupo. Amen po ba? Okay, purihin. Tayo po ay grupo ni Sister Hope. Ayan, purihin ng Panginoon. Okay, sila po hindi, nagkakagrupo-grupo sila. Bakit sila nagkakagrupo sa oras ng pagtitipon? Ano bang ginagawa na pag nagtitipon? Kumakain. Okay po yun, So, potluck po. Usually, may dalang pagkain, o nagtipon tayo, may mga kanya-kanyang dalang pagkain. Okay. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabagi upang ang mga tunay sa inyo ay malatag. So, nagkugrupo sila, lumalabas tuloy, nakikita tuloy kung sino yung tunay na believer. Kasi minsan baka napasukan po ng nagkukunwari lang. Kasi nakikita po yun sa loob, Yung nagkukos po ng pagkakabahabahagi at nagpapakita po ng masamang ugali. Ayan. Yung mga masamang attitude. Para malantad po yun at para makorek. Makorek po. Tingnan po natin, ano ba yung mga attitude nila? Ano ba yung nakita ni Apostol Pablo? Na imbis na makabuti, nakasama po. Verse 20. Kapag kayo ay nagkakatipon, para saan po yun? Yun ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. So, paano po sila nagkakatipon? Ay nagkakahapunan, kumakain po sila ng hapunan ng Panginoon. At pagkatapos po noon, magpuputol po sila ng tinapay. Ang maglilid po nito, yung pinaka-senior na elder siguro, o pinaka-pastor doon. O may isa pong maglilid. Sabi po sa verse 21, sapagkat kapag dumating na ang panahon ng pagkain, so tama, baka nag-aaral muna sila, nag-Bible muna, tapos nagpe-prayer, tapos kain na. Pagkatapos ng kainan, yung pagpuputol na ng tinapay. Ayan, Ang bawat isa ay, paano sila kumakain? Pag nagsama-sama sila, kumakain sila. Ang bawat isa ay nauna sa kanyang sariling hapunan. Alam mo, dumating ka, may pagkain ka, may kasama kang pamilya mo, tayo na, kain na tayo, mauna na tayo. So, yung iba, hindi pa kumakain, ikaw, nato ka na, nauna kasi, may dala kang pagkain, at yung pagkain mo ay para lang kanino? Para sa ilang, di ba? Para sa kanila lang, yung pamilya lang niya. Mantakin nyo kung si Sister Hope umorder ng pagkain para lang sa pamilya niya, tayo nakatunga nga, di ba? Bakit naghihintay ka ng pagkain? Umorder ka ba? Di ba? Kami umorder ka rin. Di ba? Ano po ang mga yan? Para sa kabubuti, ikasasama. Tapos, in-order ni Sister Hope, chicken with rice with drinks. Tayo, in-order natin, burger with fries lang. Di ba? Ay, sarap naman ang kain nila. Fries lang. Hati pa kami. Di ba? So, kanya-kanyang order pa. Hindi pa pare-parehas. So, ano po mangyayari? Nagtitipon tayo, nagkakainan tayo, hindi para sa kabubuti ng lahat, kundi para sa ikasasama. So, meron pong sasamaan loob, may magtatampo, at may malulungkot. Ngayon, ano po nangyari? Nauna na sa kanyang sariling hapunan, ang isa ay gutom. Gutom yung iba. Ano yung gutom? Ibig ko sabihin, walang dalang pagkain. Naglalaway lang po siya. Ang masaklap, meron pong iba na lasing. So, meron po bang Kristiyanong naglalasing?
Meron po sa Corinto. Ang iba lasing. Bakit po? Kasi yung inumin po nila, hindi kamukhaan ba yung ginagamit nating inumin dito? Grape juice. Diba? Baka yung grape juice na matamis talaga. Sa kanila, alak po na ubas. Kung susundin po natin to, bibili po tayo ng red wine. Yung sweet na red wine na grape. Kaya nyo ba yun? Ha? Masarap yun. Yung grape na isang shot lang, di ba? Kung susundin natin, kung magiging tayo, talagang talagang literal. Susundin natin. Ngayon, sa kanila, kainan talaga, inuman talaga. Kaso yung iba, ano po nangyari? Pagka naparami po yung inom nyo dyan, nakakalasing din po yan. Ako, nasubukan ko na po sa Christmas party. Nasarapan po ako dun sa red wine. Ang dami ko pong nainom. Gabi po yun. Pag drive ko, alas 12 pasado na. Wild po ako mag-drive. Hindi ko maintindihan, talagang parang wala pamatayan. Hindi ko, gano'n. Overtake ako ng overtake. Malakas yung loob ko. Kaya nakakaano rin pala yan. Nakakalasing din. So, yung iba, lasing. Nag-inuman na. Ay, painom pa tayo. Ayan. Sabi ni Apostol Paul, wala ba kayong mga bahay na makakainan at mainuman? Sana doon na lang kayo sa bahay nag-inuman. Hindi rin sa pagtitipon nyo na pinakita nyo pang naglalasing kayo. Di ba nakakatisod? Ay, lasing na si brother. Atid na natin. Nalasing sa fellowship. Di ba? Umaten ng church. Nalasing. Grabe naman pala yun. So, wala ba kayong bahay na makakainan at mainuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya yung walang kahit ano? Alam niyo yung ginagawa? Yung mga may dalang masarap na pagkain, nagdala ng lechon, manok. Yung kapatid nila, walang dalang pagkain, niinggit na, sarap nito. Diba? Inom pa tayo, sarap nito. O, ikaw wala. Ay, kawawa ka naman. Mantakin nyo. Naglalaway. Paano kaya ng Christmas party, no? Iba-iba yung pagkain. Tapos, yung iba, kompleto. Sa kanya, spaghetti lang. O, spaghetti lang sa'yo, Pili ba yung mga tao na bibigyan ng masarap na pagkain? Ano mararamdaman po ninyo? Di ba? Ibig sabihin, hinahamak mo yung kapatid, hinihiya mo yung kapatid na walang-wala na nga, yung party pa niya, kakaunti. Ano po ang sabi ni Pastor Panto? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko sa bagay na ito? Hindi mo kayo pinupuri. So, yun po yung mistake nila pag nagkakapit. Mga yun. So, napapahiya po yung mga kapatid na wala, nagiinom pa, naglalasinan pa po doon sa hapunan ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi banal na hapunan niyang dinaluhan nyo. Ano yung dinaluhan nyo? Party. Inuman. Session. Drinking session. Hindi yan banal na hapunan ng Panginoon. So, paano po yung banal na hapunan ng Panginoon? Ayan. Sabi ngayon ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ito yon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. 1 Corinthians 11 pa rin po ito, verse 23. Ano pong ginawa? Dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tanong mga kapatid, ano po yung aalalahanin natin kay Kristo? Siya bilang Diyos ng katawan tao o yung kanyang katawan na pinagputol-putol para sa inyo? Ano po ang gusto niyang alalahanin natin? Na nag-exist siya bilang tao o yung kanyang ginawa nung siya'y nagkatawang tao? Ano ba yung kanyang ginawa? Yung kanyang katawan ay pinagputol-putol para sa inyo. Ibig sabihin ay isinakripisyo, inalay para sa inyo, yung kanyang katawan. So ano pong gustong maalala natin kay Kristo? Ito po yung kanyang sakripisyo ng kanyang sarili, ng kanyang katawan para sa ating mga kasalanan.
Ang gustong maalala ng ating Panginoon ay siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Ikaw ay naligtas, naging anak ng Diyos, pinatawad ng Diyos sa mga kasalanan dahil si Kristo, binayaran niya ang iyong mga kasalanan. Hindi ito dahil sa iyong mabuting gawa, hindi ito dahil sa iyong pagsunod, dahil ikaw ay makasalanan. Kundi dahil sa si Kristo ay binayaran ang iyong pagiging makasalanan. Ano pong kabayaran ng ating pagiging makasalanan? Kamatayan. Kaya siya po ay namatay para sa atin. Yung kanyang katawan ay ibinigay niya para bilang kabayaran sa ating makasalanan. Amen po ba? Naintindihan po natin. Kaya wag po natin kalilimutan to. Baka isipin natin, kaya tayo pupunta sa langit, kaya tayo pinatawad ni Kristo, mabait tayo. Masunurin. Hindi po, baliktad. Kaya kayo iniligtas ni Kristo, namatay siya para sa iyo, kasi makasalanan ka, pasaway ka. Walang mabuti sa iyo. Ikaw ay makasalanan. Kaya nga may kamatayan ka. Kaya kinuha ni Kristo yung kamatayan mo, siya ang nagbayad. Amen po ba? Okay, verse 25. Sa gayunding paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo inom sa pag-aalala sa akin. Alam gusto natin maalala natin kay Kristo. Kaya yung birthday parang masaya, di ba? Ano inaalala mo sa birthday? Nagkatawang tao siya. Di ba? Ano inaalala mo dito sa pag-aalay? Katawan at yung kanyang dugo. Okay din yung Holy Week. Kaya ng Holy Week, ano yun? Once a year lang eh. Di ba? Once a year lang yun. Ito ay tuwing tayo nagkakatipon o tinakda natin once. Para hindi natin makalimutan, paano ba tayo iniligtas ni Kristo? Ito ay sanggitan ng kanyang pag-alay ng kanyang katawan at ng pagbubuhos ng kanyang dugo sa bagong tipan. Alam niyo po ba, nagkaroon tayo ng bagong tipan dahil sa dugo ni Kristo. Minsan, tuturo ko po ito, ano yung bagong tipan, ano yung lumang tipan, bakit kailangan ng dugo para magkaroon tayo ng bagong tipan ni Kristo. So, susunod ko na lang po yan. So, to make this story short, yung bagong tipan ng dugo ni Kristo, ito po yung naglinis at naging dahilan kung bakit tayo po ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Ikaw ay nilinis ng dugo ni Kristo. Tanungin niyo po sarili niyo, bakit kahit magkasala ako sa harapan ng Diyos, malinis pa rin ako? Kaya nga yung kaligtasan mo, pagiging malinis mo sa harap ng Diyos, pagiging matuwid mo, hindi sa iyong sariling gawa, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Bakit po? Ang tingin sa iyo ng Diyos, wala kang kasalanan, pero kanina lang nagkasala ka. Baka hapon lang nagkasala ka. Pero ang tingin sa iyo ng Diyos, wala kang sin. Bakit? Pinalaya ka na, justified ka na. Ibig sabihin, pinawalang sala ka ng Diyos. Bakit? Kasi nga, yung dugo ni Kristo, nilinis ka na. At kailan ka nilinis ng dugo ni Kristo? 2,000 years ago, nung siya ay namatay sa krus. Amen po ba? Naintindihan po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung inaalala natin. Yan. Sabi sa verse 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ano po yung pinapahayag natin?